Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 7, versikulo 6 at versikulo 12 hanggang 14. At sa ebanghelyong ito ay may mga salitang ibinibigay ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay matulungan sa buhay ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus unang-una na huwag ibibigay daw sa aso ang mga bagay na banal at huwag iahagi sa baboy ang mga perlas. Ang ibig sabihin, ang dalawang uri ng hayop na ito ay hindi alam kung ano ang mahalaga. Hindi kilala ng aso kung sino ang nagbibigay sa kanya ng mabuti. Sabi rin sa Bagong Tipan, ang aso minsan ay bumabalik sa kanyang suka. Ibig sabihin, ang aso ay walang karunungan na iwasan ang nakaraan, ang pagkakamali, ang marumi. At dahil dito, ang kanyang pagnanasa ay palagi ang bumalik doon sa kanyang nakasanayan. At kapag may makialam sa kanyang nakasanayan, nakahanda siyang saktan o sakmalin, kahit pa nga ang ibinibigay sa kanya ay mabuting bagay. Ang baboy rin ay mas ginugusto ang putik, ang dumi, kaysa sa perlas. Walang karunungan ng baboy na makita ang kahalagahan ng perlas. Ngunit sa likod ng mga larawan na ito, tila ba nais ipahayag ng ating Panginoong Hesukristo kung sino ang dapat iwasan, kung ano ang mga dapat nating takasan. Ibig sabihin, mga tao, mga lugar na hindi nakakakilala sa totoong kahalagahan. Kahalagahan ng buhay ng tao, kahalagahan ng pananampalataya, kahalagahan ng pagsamba sa kabanalan ng Diyos. Tayo ay tinatawagan ng mabuting balitang ito na lumayo sa marumi, na lumayo sa asal hayop, na palaging gustong punuan ang sikmura, ang sariling kaligayahan kaysa kilalanin ang mga regalo at biyayang ibinibigay. Tayo ay inaanyayahan na lumayo sa pagiging hayop, ngunit maging tao. Tao na nilikha sa wangis at larawan ng Diyos, nakakakilala sa mga bagay na banal, nakakakilala sa mga halagang biyayang ibinibigay ng Diyos katulad ng perlas. At kilalanin din natin ang mga taong ating babahaginan ng mga halagang bagay na ito patungkol sa ating pananampalataya. At sinabi pa rin ni Hesukristo ang isang pagtuturo na gawin daw natin sa ating kapwa ang nais nilang gawin nila sa atin. Ito raw ang buod ng kasulatan at ng mga propeta. At ito naman ay totoo sapagkat ito ang utos, dalawang pinakamahalagang utos na ibinigay ng ating Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong kaluluwa, ng buo mong isip at ng buo mong lakas. At ibigin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Sapagkat kapag ibinibigay natin ang pag-ibig sa kapwa, ang pag-ibig na yon ay hindi mananatiling tinatanggap lamang. Ang pag-ibig ay palaging nagbubunga, kaya ang pag-ibig ay bumabalik. Kapag gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ang kabutihan ay palaging nagbubunga. Kaya nga tayo rin ay tumatanggap ng kabutihan mula sa kanila. Ito ang buod ng buong kasulatan ng mga utos ni Moises at ng mga propeta. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, na kung gusto nating mahalin ng Diyos, mahalin muna natin ang ating kapwa na ating nakikita. Mga kapwa na ibinibigay sa atin, biyaya, mga taong nasa paligid natin na inilagay ng Diyos sa ating mga kasaysayan upang tayo ay matulungang maganap ang ating kalikasan. At ano ba ang kalikasan ng tao? Tayo ay wangis at larawan ng Diyos, Diyos ng pag-ibig. Ang kalikasan natin ay umibig at ibigin. Kaya nga ang huling bahagi ng mabuting balitang ito ay patungkol sa makipot na pintuan.
at makitid na daanan. Sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ang pag-ibig ay ang makipot na pintuan. Ito ang makitid na daan, sapagkat ang pag-ibig ay kailangang pumili ng iibigin. Panahon, kalagayan at lugar ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay may responsibilidad. Itatali mo ang sarili mo sa iyong mamahalin. At ikaw ay magiging tapat sa iyong minamahal at ikaw ay mananatili sa iyong iniibig. Ang isang tao, kapag lalaki ay binata pa o kapag babae ay dalaga pa, napakalawak ng maari nilang pagpilian sa buhay. Maari silang pumunta sa ibang bansa, maaring sumubok ng iba't ibang trabaho, maaring pumasok sa iba't ibang relasyon. Ngunit kapag ang isang tao, babae man o lalaki, ay magdesisyon na ng totoong pagmamahal, siya ay magpapakasal at siya ay itatali sa kanyang iniibig. Pinag-iisa, iisang katawan, dalawang tao na bumubuo ng isang bagong buhay. Ang ibig sabihin, ang isang tao ay magkakaroon na ng responsibilidad na manatili. Yung mundo niyang napakalawak, maraming pagpipilian, maraming pwedeng mahalin, ay liliit. Magiging makipot, para bang makipot na pintuan. Magiging makitid, para bang makitid na daanan. Kaya nga mananatili siya sa pag-ibig na yun, sapagkat doon niya na lamang ibibigay ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig. Ang mga taong ayaw magmahal, ayaw totoong umibig, ay mga taong naniniwala sa kasinungalingan ng maling konsepto ng kalayaan. At sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay ayaw matalian. Ayaw ilagay ang sarili sa isang responsibilidad. Para sa mga raming tao ngayon, dapat ako ay malaya, na magawa ang gusto ko, mapuntahan ang gusto kong lugar, matikman ang gusto kong pagkain, pumasok sa relasyon na pwede sa akin, ngunit hindi ako itatali. Napakalawak, napakaraming pagpipilian. Ngunit sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dito ay maraming napapahamak. Kaya nga ang pagpili sa makipot na pintuan at makitid na daan ay pagpili ng bukasyon at misyon. At kailangan natin dito ng karunungan mula sa langit. Kailangan natin magtanong sa Diyos, ano ang misyon, ano ang bukasyon ng buhay kong ito? Turuan mo ako, Panginoon. Piliin ang inihanda mong misyon at layunin para sa akin. At doon natin ibibigay at itatali ang ating sarili. Doon lamang, hindi na para sa iba. Hindi na malawak. Hindi na napakaraming pagpipilian, kundi isang desisyon na ako ay papasok sa misyon at bukasyon na ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos, galing siya sa langit, siya ay makapangyarihan. Marami siyang maaaring gawin, marami siyang kayang gawin. Ngunit pinili niyang magmahal. Pinili niya ang krus. Pinili niyang iunat doon ang kanyang mga kamay dahil minahal kanya at minahal niya ako. Doon niya itinali ang kanyang sarili sa pag-ibig na iyon, sapagkat ayon ang misyon at bukasyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Ama sa kalangitan. Kaya sa araw na ito, tayo ngayon ay inaanyayahan ng mabuting balita. Huwag maging katulad ng aso. Huwag maging katulad ng baboy. Huwag maging katulad ng mga hayop na ito na hindi kayang pumili ng mabuti. Hindi kayang makita ang makipot na pintuan at makitid na daanan. Tayo inaanyayahang maging mga anak ng Diyos. Magkaroon ng mata na piliin sa bawat araw ng ating buhay ang kalooban ng Diyos para sa atin patungo sa kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.